afternoon po mga kababayan mo sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is March 28, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Malaga, Kanyugan, San Miguel, Pasig, at dadalhin po natin yan sa may SM Mega Mall Building B sa may Wakwak Green Hills, Mandaluyong po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin. Ano ba ang dapat gawin sa panahon ng krisis at sa parating na semana? Sige, una nga tayo, mag-vaccine tayo. Una sa mga vaccine, tumulong sa mga nangangailangan, hindi manamantala sa mamamayan. Vaccine kayo! Pumasa ng pagbiyahe, lalo sa mga opisyal ng gobyerno, ng buwis ng bayan, ang babayad sa mga ninyo. Vaccine kayo! Magnilay-nilay sa korupsyon. Hindi lang dahil malapit na ang Semana Santa, kundi dahil malamang masunog na habang nasa lupa pa ang inyong mga kaluluwa. Vaccine kayo! Magpasasama sa halika ng tama at sapat. Hindi pagkakitaan ang krisis. Yan ang hindi dapat. Vaccine kayo! Tigilan na ang panlalamang sa kapwa, sa pag-iwas sa batas, sa pagsisinungaling, at sa pag-iisip na ikaw ang sagot, kung ikaw naman ang problema. Maigi na magandaan ang nararanasang kakulangan, pero hindi maigi na ubusan mo naman ang mga hindi kayang bumili ng sobra at wala na matira sa kanila. Vaccine kayo! Ang ganit, walang kabusugan, hindi kayang i-moderate ang greed. Ang sanay na sa korupsyon, wala nang aasahang transaksyon. Vaccine kayo! Pero kung nanaisin ng puso mo na magbago, humihin ng tawad sa mga kasalanan, hindi lang sa salita, ituwid ang tama. Vaccine kayo! Nakikis sa ating hinaharap, lumalabas ang mga bayani at mga makasarili. Huwag ka nang lumingon sa iyong likuran, sa iyong gilid, o sa iyong harapan. Umarap ka lang sa karamihan at pumili kung paano ka huhusgahan ng kasaysayan. Vaccine kayo! Ito ang ating vaccine, S-A-C-T-S-H-E-E-T, kayo. Vaccine kayo. Thank you. Entry Casa. Paano ka nagtitipid? Paano ka makakatulong sa ating mga babae ngayong panahon ng krisis? Sige nga. Dapat hindi tayo masyadong nagbabakasyon. Siyempre, ang lahat na napupuntahan natin is, siyempre nanggagaling din sa fund ng, so kailangan magtipid po tayo. Kasi, mahirap po kumuha ngayon ng oil. Lahat ng both, lahat ng, like, globally naman siya, diba, nahihirapan sa oil. So, ang Pilipinas is nahihirapan din siya. So, kailangan natin magtipid. So, siyempre, ang mga malls, diba, so, siyempre, dapat din po yung mga government. Para dapat ano nila yung, kung mga isipin nila yung mga tao. Saan pa nasa tama ka sa mga usapang ganito talaga eh? Nakaka-rupin, sa gobyerno, sa inyo nila Hari, wait daw. Tigilan. Hari,
oil. Ano? Kailangan mo kinis oil. Lumabas lang pag kinakailangan. Tapos, baka makatulog, singiling, yung mga dapat singiling. Yung presyo account ilang freeze na. Kung mga ninakaw, ay pwede na ulit. Tago. Di ba naman yan? Pag nananap lahat. Ako naman, salamat dito sa ating studio na nilakasan ng aircon dahil nagpapit na kami yung explanation ni Michael Bassett kaka-oil na nga. Pero wala na orange pa rin ilaw. Dumating ang DOE dito, may kaming minahin. Sorry, ang dami ikaw. Ano ba? Ano ang tip mo? Ang tip sa ating kababayan? Well, siguro ito para sa gobyerno. Yung mga sweldo ng mga hindi nagtatrabaho, pwedeng ibigay sa kababayan natin, lalo dun sa mga drivers natin na naghihikahos. Yung mga senador ba to? Oo, yung hindi mga nagpapakita kasi nagtatago sa batas. Baka pwedeng bawasan. Huwag na silang sweldohan, ibigay na sa taong bayan. Mag-usa kayo. Hindi kayo trabaho pag magaling na senador. Nag-suggest solusyon sa ating bisita. Oil. No? Itago na lang natin sa napakasiyang sabi niya, ay sakupin natin uli ang saba. Dahil ang question na nangyari yun. Kaya yun yung pinag-usapan natin kanina. Inawin na. Huwag po cost of panic, pero ideklara natin ang emergency of vast proportion. Unprecedented. Unprecedented na nga utility. 55,000 pinapatay na nakarang gobyerno. Unprecedented na nga corruption. Daang bilyon. Ang nawawala ng gobyerno dahil sa corruption. Unprecedented na nga yung invasion sa ating teritoryo. The first time in 80 years since World War II, in-invade tayo ulit. Grabe. Kaya, linawin na natin, unprecedented itong gera sa Ukraine sa Iran at unprecedented yung impact nito sa mundo at sa ating bansa. Para lang makapagandahit mga tao. Hindi para mag-panic. Diba? Magsimulang patayin yung pagbawas ng paggamit ng kuryente, paggamit ng gamis, kerosene, maghanda ng mga dami na yung sa Baclaran, sa Victoria, sa Solar Power, dahil kung na-shortage sa kuryente, at yan pwede mo gamitin. Dahil yung mga nandito, kung wala ang bibig na, pag hindi nakakapag-text siya. So, at yung ating gobyerno, huwag sabihin na walang resources. Halimbawa, yung ating mga GOCC, no? PhilHealth, GSIS, yung SSS, pag-ibig. Ayun yun ang pondo. Yun o. So, ang gawin nila, yung mga may utang na meron sila, isa muna ng moratorium sa pagbabayan. Ikalawa, yung mga miyembro nila, lalo na yung mga pamilya ng mga OFW, bigyan ng mga soft loan. Bigyan ng calamity fund na pwedeng later na lang bayaran. Pinag-staggered rate. 10 trillion ang pondo ng mga yan. Medyo, magpapay naman sila mag-volunteer. Kalawa, yung pera ng gobyerno, may 230 billion ng DBA. Merong 40 billion almost na calamity fund ng gobyerno. Merong 13 billion na contingency fund. Merong more than 10 billion na confidential. Intelligence fund. Full yan. Yung gagamitin. Tapos itong mga pinakamayayaman, imbes na kayo ay patungan ng wealth tax, kung saan na kayo magpad. Pangasa nyo naman ng milyon, katulad ng mga PR para ito, hindi lang ito hulog nation. Hulog country. Ang problema dito,
Sec, number one, it is a policy master class from Secretary Lam. Ang problema, nag-note si Madam. Yun. Para hindi lang sa senior energy. May balita may isang, ano ba to, high school. Business high school. Sabi niya, pwede ko sa ibenta kung saan binil ng gobyerno ulit itong isang petrochemical sa petrol company. Na hindi malugi, sakto lang, o baka nga, qualified. Kung makakabote ito sa akin. Well, Yung mga medium term proposal ay Indian meeting. Patuloy yung pag-review ng oil regulation. Yan. Wala ba yung pagkukunin? Correct. Ito sa ating release. Tapos pinagkukuhanan natin yung pinaka-dollar bill na bahagi ng ating mundo. Yeah. At least 98% ng ating langis. Walang magaling. For example, galing sa Malaysia sa Kapuli. Ano ba naman yun? Sino ba naman nag-isip mo? Diba? Sobrang galing mo naman. Bakit nga namin si Secretary Siya rin, nagsabi niya, tungkol sa oil regulation, gusto niya basura na eh. Basura. Pero ang makiusap ko kay boss, alam niya ako, sinong boss ang inaanap ko, sino ba huwag niyong ibenta please. Wala akong kakayahan. Baka mas magaling po kayong mag-handle. Kayo na lang po. Pero na lang, kung ako yung gobyerno sa 98. 28. Kaya mas ang pinagsasabi niya dahil nandun siya ng World War I, World War II. Alam niya, ang sarap na kinibitin para tayo sinusunuan ng ating mga kasurat. Natutunan ako, nag-aaral ako idea. Kaya nag-take note ako para may masagot ako. Pagkakaan nyo nila, please. Pwede rin sa magaling plan sa ating bayan kung sakasakaling palarin ka. Tama po. Gawin natin itong i-implementa natin po. Agad-agad. Ikaw ba kukunin mo sa Secretary Llamas kung sakasakali sa iyong gabinete kung sakasakali? Ano madaldal. Madaming alam ko. Sabi ni Ma'am Bibili, never outshine your master. Ano ulit na spokesperson, si Secretary? Parang naman sa inyo, hindi ba? Kasi pinabantay mo na siya kay tatay. Bahala. Sinasok po sa loob. Pero ba, na hindi mo na piniflex, sila ako yung sinanan? Kaya maganda ang panahon ngayon para yung pinagpapagalato ka makibalik yung jeepney modernization. Ayan. Para makaiwas tayo ng enerhiya. Kaya po yung lagi natin sinasabi para magbabas po tayo ng enerhiya. Ay, ayaw nga po. Tapos sa daw ganun po yun. Kaya ano na lang yung Hello? Ha? Joyride car, nandito na? Ay, ang bilis naman. Ay, ang bilis naman. Teka, ako po lang, alam mo ka agad? Nandito na. Okay, so sundong para kay Madam Intay, tsaka kay Spock. Carpool yun lang. Ay, pero nakabook ka. Sige, nasa baba na. Pakisabi na lang kay Manny Albert. Nasa'yo pa sila. Thank you. Siyempre, hindi namin kayo papakawalan hanggang hindi kayo nag-tiktok sa akin. Ako ang tawag sa mga. Sige nga, mag-perform kayo sa inaasahan nating mga kababayan. Dapat kasama si Lovely. Sino ba itong mga to? Music, please! Bakit nag-gitna ka? Sana nagustuhan nyo ang aming panaman ngayon. Siyempre, walang
yung script ko ito. At ito ang para sa inyo. Sa mapalapit na semana sa wala tayo sa Sabado, di ba? Wala. So mag-ingat po lahat ng magbabiyahe. Ito, marami tayong nag-ano ngayon, nagpaplano dahil medyo mataas ang presyo ng ating langis. Pero para sa magbabiyahe, ingat po. Always make sure your vehicles are roadworthy and be considerate on the road po. Makakarating po kayo sa inyong bakasyonan kung saan man yan. Sige, Asek, may mensahe ka bago mag-Semana Santa. Yun, lagi tayong nagbabagtagulan, lagi tayong nagpapapsi, lagi tayong nag-survey set, naka-German card. Nasa gitna ng lahat yan, ay napaka-seryoso natin. Yung Semana Santa, maging seryoso tayo. Napaka-unprecedented ng problema at krisis ng ating bansa. Pag-iilan tayo. Kaya mag-iilan tayo, tapos mas lalo tayo magkaisa para bigyan ng solusyon itong mga problema ng ating bansa. Dahil hindi manggagaling ng solusyon dito sa mga walang hiya, mga bandit, mga magnanakaw, at mga matay tao. At mga tao ay kailangan magkaisa. Yun, magnilay-nilay at tanungin ang mga sarili kung tayo ba ay nanatiling panatiko o mahal natin ang Pilipinas. Great point. Very well said. Well, basta tayo, kaya kahit nagbibinoan tayo dito sa programa to, seryoso ang ating mga layunin. Talagang nationalistic. May mga nagsasabi tayo daw ay fake news. Hindi tayo fake news. Actually, nagpa-fact check nga tayo. It's satire. It's satire. It's not fake news. Semi-fake news. Semi-fake news. According to the text. Pero, ayun nga, ang layunin natin talaga is nationalism. In fact, ewan ka na sa mga kasama ko. Pero, ako wala akong kulay. Pero ang kulay natin ay kayo maki. Tayo mga Pilipinas. Ako ang kasama ko. Ginagita na yung lahat, pero sa aming kasi dito sa programa nito sa PRTV, sa inyo mga kababayan na lagi namin sinasabi, ang aming panata ay sa katotohanan. Yun. Mga kababayan, maraming salamat sa pagkamo sa amin sa ating dalawang oras na magagawa. Para kaya, sa bawat issue may iba't ibang angle. At sa bawat storya may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito na ang pusa! Wala! Tatawag ulit ng dito. Ito ang hinay ko sa kanina. Ito eh. Kanya ba? Malasinig ba? Kami dito mo lang. Reklamo na naman ako. Sabi ito. Ang programang ito ay sinigit sa inyo ng Badass Studios Incorporated at BRTV Prime Media. 4 alas! Wala! Subalit ang bukal ng buhay ay umano para sa mga natuma at ang karagatan ng awa ay puso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sanatauhan at ibubusin ka na ang iyong sarili para sa amin lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa krus ni Jesus bilang bukal ng awa para sa amin lahat. Ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na Jesus na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa ko kayo sa amin at magpapagin sa amin. Banal na Diyos, banal na Jesus na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa ko kayo sa amin at sa buwan sa banal na Diyos, banal na Jesus na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa ko kayo sa amin at sa buwan
a safe space. Samahan niyo po ako sa isang mindfulness practice ngayong Sabado ng hapon. Naway maging ligtas ko, naway maging malusog ako, naway mahalin at maramdaman ko mahal ako. Naway maging ligtas ka, naway maging malusog ka, naway mahalin at maramdaman mo mahal ako. Naway maging ligtas tayo, naway maging malusog tayo, naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Teacher Tina Zamora and this is your safe space. Ang DZMM Radyo Patrol sa Estreta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood ng nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng Television Channel at live live. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Tama ka. Ikaw, tama lang. Oo. O malaking tama. Oo. Tamang-tama lang, pakalaking tama. Ang tawag sa'yo, tama to. Ha? Tama to. Huwag mong gagawin iyo. Bakit? Ano, tama yun. Oh. Kapag nilagyan mo ng yung, magkakatama ka. Tatamaan din ako. Oh, di ba? Oh, hindi lang magkakatama ako. Pati ako tatamaan. Oo. Pag-uwi sa bahay. Ay, siyempre. Baka mamaya sa ibang bahay ka mauwi. Pagka may tama ka na. Ay, ako na eh. Sa ibang bahay, ako naman ang makakatama noon. Oo, hindi yan. Tatamaan ka talaga kapag yan nangyari yun. Eh, kita mas malaki na yung tama mo doon, Karen eh. Eto, yung i-report ka sa'yo, dapat tama lang. Ay, tama na yung tama na yan. Baka tayo tamaan pareho. Kaya, karoon na nagbukas na po, no, yung ilamagamit na dapat naman na nagsara. Doon kaya nagpapatuloy na taas sa mga produktong petrolyo. Ayon kay PNP Public Information Office Assistant Chief Colonel Renel Sabaldica, wala sa 425 na naitala ng PNP na mga gasing sa anong pansamantalang nagsara ay bumaba na yan sa 409 matapos na magbukas muli. Kabilang sa mga gasolina na muling kalingkar ay yung nasa 16 na mga gasolina o 6 na gasolina mula nga dito sa Region 2, sa Region 4B, Region 6, Region 9 at sa Cobal. Ayon pa sa PNP, sa kapag re-restock na rin ang mga napagin na gasolinahan, gasolina na kanilang pansamantalang nagsara. Kaugnay naman ito ay 6 naman na yung nakakuha ng profit hearing o hoarding kung saan pinakamuling na itala nito ay mula sa lumigan ng Albay. Ay, wala po ma'am. Wala po akong pera ma'am na pang ano doon. Wala po.
may Gcash. Sige po ma'am. Scan na lang po namin. Number na lang po ma'am. Okay. Nag-grab na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.